Masama bang lumaban para sa kalayaan? Masama bang ipagtanggol ang bayan laban sa pang-aabuso at pang-aapi? Masama bang magsalita para sa mga takot mga tuwiran? Sa ngalan ng lahat ng pag-ibig at pagmamahal sa mundo, ikaw si Jose Protasio Rizal E. Mercado o tatawaging si Pepe na magiging tanda ng kaligayahan at pagmamahal. Sila kailangan pumasok ng ating anak. Ngunit mahal, alam mo namang masakitin ang ating anak. Oo, alam ko. Pero ito lang ang paraan upang lumakas siya. Pinapatawag niyo po ako, Tatang? Oo, pasyano. Ihatid mo ang iyong kapatid na si Pepe sa Brunei upang doon na lang mamalagi at mag-aral. Sige po, Tatang. Sa mga araw na lumipas, napagdesisyonan ni Ama na kailangan ko na pumunta sa isang paaralan. Kaya nung Hunyo 18, 69, linggo ng hapon, ay pinunta na ako sa Binyan at inalalayan ako ng aking kapatid na si Pasiano. At doon na nga nagsimula ang mga pagsubok ko na malayo sa aking mga magulang. Unang araw pa lamang namin ay nagsimula na agad ang aming klase sa pangunguna ng aming guro na si Maestro Justiniano Aquino Cruz. Ikaw, Jose, marunong ka ba magsalita ng Espanyol? Unti lang po. Kaya salitang Latin. Untiling din po. Payat ka na nga, mali pa mo talama. Sandali lang, at may katunginan po. Ako, Tunggo, ha? Kesa naman sa'yo, vamos! Kesa naman sa'yo, Chonggo. Ang gusto mo nung nasunsokan, ha? Awatin nyo, na? Ano ito? Ano yung nangyari dito? Sisi po ang napasimuno na lahat na ito. Sa Binyan, naranasan ko ang mga bagay na hindi ko naranasan sa aming tahanan. Kabilang na dito ang mga pamamalo sa estudyante na may kasalanan o may ginawang di tama. Bagamat ako ay araw-araw na kinukutya ng aking mga kamag-aral at madalas pinapalo ng aking guro, pero nagawa ko pa din na mag-aral at mangibabaw sa lahat ng aking mga kamag-aral sa Binyan pang-akademiko. Buenos dias, brother. Kapatid, Bakit aking kapatid? pwede mo ba akong samahan? Ngayon kasi ang aking entrance exam. Sige, sasamahan kita aking kapatid. Good luck sa iyong magiging exam. Maraming salamat. Tara na, tara. Magandang umaga, maestro. Magsiupo ang lahat. Go. Pepe, maaaring magiging bahagi ko sa lahat. Sige po, maestro. Salamat.
tapos na ang oras. Pepe, maaari mo ba paliktahin ang mga papel? Sige po, maestro. Wow, grabe. Napakagaling at napakatalino. Rizal, congratulations. Ikaw ay nakapasa sa entrance exam. Lumapit ka at kunin mo yung papel. Congratulations. Maraming salamat po. Magandang umaga, Padre. Lumati. Magandang umaga, pare. Mopo kayo. Ito ba si Rizal? Opo, Padre. Siya yung paparehistro. Mukhang maliit sa kanyang edad at sakitin talaga. Hindi magtatagal sa eskwelahan at higit pa dito, huli na siya sa pagpaparehistro. Sir, ba't ka mo ko? Walaan ko. Hindi ka nakapasa, no? Oo, kaya huli na akong nakaparehis ka at hindi nakapasa ang aking fiscal na ano. Huwag kang makalala. Tutulungan kita. Sa paanong paraan, Padre Burgos? Palitan mo ang apelido mo at gawin mo itong Rizal. At bakit naman? Palitan mo na lang ang apelido mo ng Rizal. Dahil kung papalitan mo ang tunay mong apelido kaysa sa merkado, maaari itong mabigay buhay sa mga tenga ng mga otoridad. Ikaw ang kapatid ni Pasiano, di ba? Mayroon akong sasabihin sa'yo. Ang aking pamangkin ay sa pinuno ng isang organisasyon. Ang iyong kapatid na si Pasiano at ang aking pamangkin ay matalik ng kaibigan. Sino ba ang iyong pamangkin? Siya ang ama ng Burgo. Basta, tandaan mo lang ang mga sinabi ko sa'yo. At itigapangamot ko ngayon na ikaw ay Ginawa ko ang mga sinabi ni Padre Jerez Burgos sa akin at pinalitan ko ang aking apelyido at ginawa ko itong Rizal. Si Manuel Jerez Burgos ang nagpasok sa akin sa kadahilanan na si Padre Regine Fernando ay ayaw ako ipasa. Si Padre Josebek ang naging guro ko sa unang taon ko sa Ateneo. At nagtapos ako bilang valedictorian kasama ang aking mga kaklase noong 1878 natapos ko ang aking kurso na vocational surveyor sa Ateneo. Dito ko din nakilala ang aking unang pag-ibig, isang binibining kulihana na kasamahan sa dormitoryo ng aking kapatid na si Olympia. Siya si Segunda Katigbak. Siya ay may kababaan ng bahagya at may mga matang kumikislap at kuminsan naman ay malalim at malungkot. May mga pisngi na mamula-mula, may mga ngiting nakakagayuma at nakakaakit. Habang kausap ko siya, waring unti-unti kong nadama ang napakatamis ngunit nakakasalang pag-ibig. Ang sulyap niya ay parang talasuan na bumabaon sa kalibituran ng aking puso. Ngunit naudlot ang suyuan ng pinauwi si Segunda ng kanyang ina upang alagaan ang kanyang nakakabatang kapatid. Pagtapos kong mag-aral sa Ateneo, nagtungo ako sa Universidad ng Santo Tomas. Ang unang programa ko ay Pilosopiya at Panitikan. Ngunit nang naglaon, lumipat ako sa medisina dahil ang bunsong lalaki noong unang panahon ay kadalasang ginagawang pare o doktor para pagsilbihan ng kanilang mga magulang at mga nakakatandang kapatid. Mababa ang aking marka sa UST kumpara sa Ateneo. Hindi rin ako nasiyahan sa pananatili ko sa Kolehiyo Santo Tomas dahil sa diskriminasyon sa lahi
at nakakasuklam na estilo sa edukasyon. Dalawang Leonor sa aking buhay. Si Leonor Rivera, siya ay may maputing balat, alon-alon na buhok, na may mamula-mula na maliit na bibig, may kalakihan at maitim na mata, mahabang pilik mata, ilong na katamtamang tangos, ngiting binabagayan ng dalawang biloy na maalarosas na pisngi, matamis na tinig na binabagayan ng kahali-halinang halakhat. Ito ang lihim ng ating kasunduan. Pumunta ka ng Europa upang mag-aral ng medisina at doon ipagpatuloy ang dapat gawin para sa ating bayan. Bakit naman? Maiiwan ako dito para bantayan si Nanang at Tatang. Bakit ako ang pupunta ron? Bakit hindi ikaw? Dahil ikaw ang mas nangangailangan doon, Pepe. Hindi lang ako nagpasya nito. Pinag-uusapan din ito ng ibang kapanalig. Papadalan ka na lang namin ang paggastos buwan-buwan. Paano si Nanang at Tatang? Payag ba sila? Malalaman na nila pag nasa Espanya ka na. Paano si Leonor? Pepe, bakit ang daming tanong? Sarili mo lang ba iniisip mo? Umalis na ako patungo Espanya habang nasa Europa. Naging bahagi ako ng piyosang propaganda na kumukonekta sa ibang Pilipino na nagnanais na reforma. Isinulat ko ang aking unang nobela. Isang aklat tungkol sa madilim na aspeto ng kolonyal na paghahari ng Espanya sa Pilipinas, partikular na pagtutuunan nito ang papel ng mga Katolikong payle. Ang libro ay pinagbabawal sa Pilipinas, bagaman maraming kopya ang nakapasok sa bansa. Dahil sa nobelang ito, naging tudluan ako ng pulisya dahilan na aking pagbabalik sa Pilipinas noong 1887. Inilabas ko rin ang aking sumunod na nobela, ang El Filibusterismo. Noong 1871, nalathala ko din ang mga artikulo sa La Solidaridad, isang pahayagan na nakahani sa layunin ng propaganda sa mga reforma na itinaguyod ko ay hindi kasama ang kalayaan ng Pilipinas sa Espanya. Ako ay nanawagan para sa pantay na pagtrato ng Pilipino, paglilimita sa kapangyarihan ng Kastilang Espanyol at lepementasyon para sa Pilipinas sa korte ng Espanya. Mahal kong kapatid, kamusta ka na? Huwag mong pabayaan ang iyong katawan. Pasyensya ka na. Ngayon lang ako nakasulat, Pepe. Isang napakalaking trahedya ang nangyari sa Kalamba. Dumating dito ang isang pulotong na gwardya. Si Bill binigyan bawat pamilya ng 24 oras para mag-impake at linisin ang lugar. Nang araw din yun, kahit saang bahagi ka ng Kalamba nagpunta ay maririnig. Huwag mo kaming alalahanin dahil sa kabila ng lahat ay hindi kami nawawalan ng pag-asa. Nakatagpo ka na ng tunay na kaligayahan sa iyong mga isinusulat. Humahanga ako sa iyong katapangan, ngunit nalulungkot din dahil kitang-kita ko na magkaiba na tayo at makalayo sa isa't isa. Ipinagkasundo ako ni Ina sa isang Ingles bagamat hindi ko siya gusto. Enag sa mga ko at nanaig na tanggapin ko siya, matagal ko itong pinag-iisipan kagaya ng pag-iintay sa'yo. Paalam, Pepe. Mapapakasal ako pero mananatili akong nakagapo sa alaala ng iyong pagmamahal. Patuloy na nagmamahal, Leonor. At matapang akong bumalik sa Pilipinas mula sa iba't ibang bahagi ng mundo noong Hunyo 18, 87. Ito ang aking pangalawang pagbabalik sa Pilipinas, pangalawa sa aking pag-uwi noong Agosto 18. Alam kong papasukin ko na naman ang magulo at mapanganib na mundo. Ngunit determinado akong lumaban, hindi na sa Espanya, kundi sa Pilipinas na mismo. Ngayon ay nandito tayo para ipalabas ko sa inyo na ang ating mithiin sa buhay. Ang ating karapatan at ang pinakamapayapang paraan sa abot ng aming makakaya. Hindi ba ito magpapasiklab ng anumang tensyon mula sa amin at ang mga Kastila?
Paano kung sa tingin nila na ang reforma na ito ay hindi maintindihan? Sa Pilipino ay isa ang mga batas na ginagawa ko ay magkaisa ang kapuluan upang maging isang katawan. Ibigay mo nga sa amin ang pangunahing dahilan ng reforma na ito. Magbigay proteksyon sa anumang pangangailangan, pagtatanggol laban sa karahasan at kawalan ng katarungan, pagpapaunlad ng edukasyon, agrikultura at pangangalakal, pag-aral ng pagsasagawa ng reforma. Siguro naman lahat sa inyo sumasang-ayon sa reformang ito. Ngayon, isinusulong ko ang La Liga Pilipina. Mabuhay ang Liga Pilipinas! Mabuhay! 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 General, nagbuo si Rizal ng grupo ng mamamayan upang magprotesta laban sa atin. Pumunta ka at huliin si Rizal. Paalam bayang kong minamahal, lupa mong sagana sa sikat ng araw. Hiling paraiso na dito'y pumanaw at perlas ng dagat sa sinalangan. Buong kasiyahan, kahinhaba man ang buhay kong ito, maging dakilang may alay din sa iyo. At kung dahil ito sa kaligayahan mo. Jose Protasio Rizal, ikaw ay nagkasala sa mga rebelyon. Ikaw ay walang karapatan magsusulit dahil kami ay may ebidensya laban sa iyo. Masama bang lumaban para sa kalayaan? Masama bang ipagtanggol ang bayan laban sa pang-aabuso at pang-aapi? Masama bang magsalita para sa mga takot na natwiran? Kasalanan bang ilantad ang mga katuwilian na nangyayari sa bansa? Krimen bang maituturing ang pagkakabayani sa sariling bansa? Buong buhay ko, wala kinukinuha kundi kisgahan ako. Basahin ako. Kinuha niyo na ang lahat, pati ang bayan ko ngayon. Kung ano-ano ang hinihingi, pero hindi niyo pa rin nakita kung sino ako. Marami na kayong binigay. Bakit pati ang buhay ko? Patahimikin niyo na ako para makita ko ang sarili ko. Mamamatay ako hindi nakikita ang bukang nilolo sa aking bayan. Kayong nakakakita at huwag kalimutan ang mga napuwing sa gabi ko, si Jose.